Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Itago niyo po ako sa pangalang Fernando, 49 anyos, may-ari ng sakahan ng mga pinya dito po sa Mindanao. Muntik na po akong madali ng bayaw ko. Nasa sulat po na ito kung paano ako ginapang pero mabuti at nagising ako agad. Dahil kung hindi, mawawalan ako ng dignidad at lakas nung mga oras na yon. Kapatid po yun ng asawa ko na si Yasmin. Bayaw ko po yun. Pero bunso kasi yun sa kanilang magkakapatid at kuya na po ang tawag nun sa akin. Mapanglin lang po siya. Akala ko maamo kasi cute at gwapo na binata, pero nagkamali ako. Kahawig po mismo ng binata na ito, yang pangbungad na larawan bago niyo po pinindot ang kwento na ito. Medyo payat po siya, bilugan ang buo niyang katawan. May pagkakoreano ang itsura niya. Mabait po at magalang siya. Nagsimula ang lahat nung natutulog ako sa may balkonahe ng bahay ko, dito sa gitna ng malawak na sakahan ko ng pinya. Naririnig ko po noon ang usapan ng asawa ko na si Yasmin at ito pong kapatid niya na bayaw ko. Ate, bakit kayo nag-asawa ng matanda sa inyo? Hoy Nico, anong matandang sinasabi mo? Itahimik mo ang bibig mo, baka marinig ka niyan. Masampal ka niyan. Hindi yan matanda si Don Fernando mo. 49 anyos pa lang yan. At mula ngayon, Kuya Fernando nang itatawag mo sa kanya. Irespeto mo siya. Bayaw mo na siya. Don Fernando? Tama po bang narinig ko ate? Don Fernando siya? Ibig sabihin, napakayaman po niya. Hindi naman. Hindi naman siya napakayaman. Siya kasi ang may-ari ng malawak na sakahan na sinasaka ng mga kamag-anak natin dito sa Mindanao. Ito pong buong sakahan ate ng pinya. Siyang may-ari ng lahat ng ito. Oo, kaya tignan mong itsura niya. Kahit pa 50 na siya, napakagwapo niya. Kasi mapera siya eh. Kaya pinakasalan ko siya, Nico, para makaahon tayo sa kahirapan. Talaga ate? Ginawa mo yun para sa pamilya natin? Napakadami talagang pera ni Don Fernando. Oo, pero hindi lahat pera ang nagustuhan ko sa kanya. Mabait siya. Mula nung nagsasaka ang pamilya natin, sila mama at papa natin dito sa Pinyahan, itinuring niya agad na totoong pamilya. Kaya nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Tignan mong mga mata niya habang tulog siya. Ang gwapo niya, di ba? Napakaamo at ang mga labi niya napakanipis. Bigotilyo pa siya. Diyan ako nabaliw sa kanya eh. Kissable lips talaga siya, Nico. Eh di grabe ate. Jackpot po pala kayo. Mayaman na, gwapo pa. Lapitan ko nga po si Bayaw, yung asawa mo habang tulog. Ay oo, tama nga po talaga kayo ate. Napakagwapo po niya. Kahit matanda na po siya. Hindi nga siya matanda. Medyo edad lang ang matanda sa kanya, pero ang itsura niya, hindi pa naman ganun katanda, Nico. Oo na ate. Naniniwala na ako sa inyo. Alam mo ate, isang beses lang kayo makakatagpo ng ganito na lalaki. At alam mo ate, kahit 49 anyos na itong si Don Fernando, tignan mo. Makikita mo dito sa mga binti at legs niya. Ang bata pa po niya. Paano mo naman nasabi yan, Nico? Eh kasi ate, punong-puno pa ng laman at muscle ang mga binti at legs niya. Hindi pa po bumabagsak. Makikita mo talaga na mayaman po talaga siya ate at masipag na tao. Makikita mo na inaalagaan niyang sarili niya sa tikas ng binti at legs niya. Sigurado ako napakasipag talaga niya, itong si Don Fernando. Halata rin po dito sa sando niya, ang tikas ng mga abs niya. Grabe ate, jackpot po kayo sa matanda na ito. Nico, tumigil ka. Bumalik ka nga dito. Huwag kang sabi na matanda siya. Hindi pa siya matanda. Ikaw talaga. Ang pilyo-pilyo mong binata ka. 20 ka na pero kung mag-isip ka, hindi ka pa mature. Hoy Nico, ano ba? Tama na. Baka magising na yung asawa ko. Kailangan niyang makatulog ngayon buong maghapon kasi pagod yan eh. Pagod yan kaninang umaga sa Pinyahan. Umalis ka na dyan.
Huwag mo siyang magmasdan, bumalik ka na dito at tulungan mo ako sa niluluto ko. Opo ate, hindi ko na po siya iistorbohin. Pero ate, ipakilala niyo po ako sa kanya mamaya. Interesado akong makilala ng gusto itong si Don Fernando na asawa mo. Lalaking lalaki kasi eh. Oo naman Nico, makikilala mo siya ng gusto mamaya kasi biyahe na ako mamaya papunta ng Maynila eh. Kayo na lang dito ni Don Fernando mo ang maiiwan dito sa bahay mamaya. Talaga ate? Aalis po kayo mamaya? Ilang araw po ba kayong mawawala? 1 linggo lang naman Nico. Aasikasuhin ko yung bahay na binili niyan ni bayaw mo sa Maynila. Bumili ng bahay itong si Don Fernando sa Maynila ate? Oo, pero maliit lang naman. Yung pwede lang nating tuluyan kapag tumira tayo dun sa Maynila. Grabe ka na talaga ate. Swerte mo talaga dito kay bayaw. Napakabait talaga ni Don Fernando. Nagkaroon ako ng bayaw na katulad niya. Gwapo, kahit matanda na. Nico, ang bibig mo. Umalis ka na nga dyan. Baka marinig ka na talaga niya. Alam mo kahit tulog yan, matalas ang pandinig niyan. Dito ka na nga muna sa kusina, Nico. At ikaw na muna magpatuloy ng niluluto ko para sa asawa ko na yan. Aalis na nga ako. Pakainin mo na lang mamaya yan si Don Fernando ah. Alagaan mo siya Nico para sa akin. At tulungan mo siyang mamitas ng pinya. Yung mga trabahador niya doon sa pinyana. At yung mga kumot doon sa tulugan namin, palitan mo ah. Yung kumot niya, palitan mo ah. Pati yung unan, palitan mo ng punda. Ha? Opo ate, papalitan ko po agad. Umalis na po kayo ate. Baka malate po kayo sa eroplano. Ako na po bahala dito. Sir Will, umalis ang asawa ko. Humalik pa po siya sa pisngi ko, ang misis ko, bago siya tuluyang umalis ng bahay. Hindi po ako gumigising noon kahit paalis na ang misis ko. Dahil pagod na pagod po ako noon. Pero narinig ko lahat ng pinagsasabi nitong bayaw ko tungkol sa akin. Lumipat ako ng kwarto namin ng asawa ko nung mga oras na yon para lalo akong makapagpahinga. Subalit hindi pa nakakalipas ang ilang minuto, may nagpapalit na ng kumot ko, ang kumot na nakabalot sa akin. Nakashort po ako noon ng manipis sa aking pagtulog at kilala ko po ang sarili ko kapag tulog ako. Alam ko po nagising at parang bato ang nasa loob ng pang-ibaba ko pong kasuotan. Kaya dapat walang mag-alis ng kumot ko na nakabalot sa akin. Dahil kapag inalis ang kumot na nakabalot sa akin, makikita at mahahalata talaga kung anong meron ako, kung gaano po kataba at kalusog ang sikretong tinatago ko. Tanging ang asawa ko lang po ang nakakakita nito kapag gabi, kapag gumagawa kami ng tao. Subalit, inalis po niya ang kumot na nakabalot sa akin noon at pinalitan po niya ito. At habang nagpapalit po siya, sa bahagyang pagtingin ng mata ko, nakita ko po ang bayaw ko na hindi na po makatingin sa akin. Hindi niya na po maigawing ang mata niya sa sinasabi ko kanina na para bang naiilang siya dahil nagulat siya sa nakita niya. Pero pinalitan po niya ang kumot na nakabalot sa akin kahit hindi na nga siya makatingin sa sobrang pagkagulat niya doon sa nakikita niya po sa ibaba ko. Aminado naman kasi ako, Sir Will eh. Kahit matanda ako, malahalimaw ito. Nagiging parang bato po ito kapag ako'y tulog dahil lahat ng lakas ko napupunta sa kanya. Opo, sa aking sikreto. Kung hindi rin lang naman kasi mapilit ang asawa ko na palitan agad ang kumot sa kwarto namin dahil panis na raw, ay hindi sana niya makikita ang ikakagulat niya. At noong tuluyan niyang napalitan ang kumot na nakabalot sa akin, doon na po nagbago siya. Nagbago po ang dating masigla na binata na ito, ang bayaw ko. Nung makilala niya ang itinatago kong malabato, dito na po siya nag-umpisang matakot sa akin, Sir Will. Ano po kayang nangyari sa kanya? Sa pagkakarinig ko, nung nag-uusap sila ng misis ko, ay excited po siyang makilala ko. Subalit, nag-iba po ang lahat. Lalo na nung wala na po ang misis ko dito sa bahay namin. Hindi ko kasalanan kung makita niya ito.
Si Mrs. ko po ang may kasalanan talaga kung hindi po niya inutusan na palitan ng kumot sa kwarto namin. At ito pa po ang malala. Ngayong ako na lang po ang nasa bahay at siya, sa pag-iiba po ng akto ng ugali niya, lalo po siyang naging mabait at mapagpakumbaba sa akin. Na Boy, parang takot na takot siya lagi sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang naging napakaamo at palaging umiiwas ang mata niya at hindi siya makatingin sa ibaba ko. Siguro matindi talagang epekto nang makita niya ito. Nakapagtataka na ang pakikitungo niya sa akin, Sir Will. Sobrang bait niya po talaga. Na kahit kaming dalawa na lang sa bahay, ibang level na po ang kabaitan ng pakikitungo sa akin ng bayaw ko na ito, Sir Will. Talagang kakaiba. Nalagpasan niya ang kabaitan ng misis ko. Sobrang nakakaduda na po siya. Lumipas ang isang gabi. Sumapit ang tanghali. Pumunta ako sa may sakahan ko ng pinyahan. Doon po sa kubo. Naka-boxer shirt lang po ako nito sa gitna ng palayan. Sumilong po ako dahil tumatagiktik ang init ng araw. At dumating po siya. May dala siyang pananghalian at pagdating niya, agad po siyang napayuko at umiiwas na naman ang tingin niya sa kasuotan kong pang-ibaba. Aminado naman po talaga ako kasi palagi po kasi talaga itong nahahalata. Lalo na kapag ganito po ang suot ko, Sir Will. Wala naman po akong mapagpipilian na suotin. At ang lakas po ng sikat ng araw na yon, mainit talaga po sa pinyahan. Kaya pinili kong mag-boxer short na lang. At habang dala niya ang pananghalian ko, pagdating niya sa harapan ko, tumalikod po siya at kinakausap ako. Kuya Don Fernando, ito na po pala ang pananghalian nyo. Sinunod ko po lahat ng bili ni ate na lulutuin ng mga paborito ninyong ulam. Adobo at inihaw na isda po yan, kuya. Abutin mo na po, kuya, dahil aalis na po ako agad. Uwi ka po niya. Kinausap ko siya. Salamat dito, Nico, ha. Ba't di ka humarap sa akin? At sumagot naman po siya ng ganito. Ay, hindi na po kasi aalis din po ako agad, bayaw. Maglilinis pa po ako sa bahay ninyo. Pasensya na po talaga. Kailangan ko na pong umalis. Wika po niya, Sir Will, at biglang tumakbo. Anong nangyari doon? Tumakbo ang binata na yun. Umiiwas na po siya sa akin. Ang bilis po niyang tumakbo paalis. 20 anyos, pero parang hindi 20 anyos ang ugali. Tumatakbo paalis. Hindi nga talaga siya mature, kagaya ng sabi ng ate niya. Pagkaabot niya sa akin ng basket na naglalaman ng pananghalian ko, ayun, kumaripas ng takbo. Pero sigurado akong nakita niya ito eh. Dahil lang ba sa nakita niya ulit? Yung nakita niya nung pagpalit niya ng kumot, ay ganito na siya katindi umiwas sa akin. Na halos palaging tumatakbo. Nakapagtataka po, di ba, Sir Will? Kakaiba po siyang binata. Kung totoong lalaki siya, dapat hindi siya naiilang o umiiwas sa akin. Kapag nakikita niya ang isang bagay na mayroon din naman siya. Ang pinagkaiba lang ay napakataba talaga. Napakataba po talaga kung anong meron ako. Yun po siguro ang dahilan kung bakit hindi siya makatingin sa akin. Kahit humarap lang po siya, kapag kinakausap niya ako, ay di niya na po magawa. Kumain ako ng mag-isa doon sa kubo. Pagsapit ng hapon, umuwi ako. Pagdating ko sa bahay, sinalubong agad ako at kinuha niya, opo, yung bayaw ko. Sinalubong niya at kinuha niya, inabot niya ang mga dala ko na gulay na tira at pinya na nasa basket. Pero hindi siya makatingin sa akin. Animoy, palagi siyang gustong lumayo sa akin. Palaging gustong umalis. Ano bang nangyayari sa kanya? Nakapagtataka na talaga siya. Masipag sa harapan ko pero ayaw tumingin sa mukha ko. Takbo siya ng takbo. Kahit inaabot niya ang dala ko, parang gusto niya nang umalis. Pag alis niya, pumunta siya agad sa kusina. Ang bilis niya maglakad. Sumunod ako sa kusina. Pagdating ko sa kusina, pinagmamasdan kong akto niya. Nagsasaing agad siya ng bigas at nagwawalis pa ng sahig. Pakawalis ng sahig, naghugas ng mga plato. Sunod-sunod na ginagawa niya ang mga ito. Ngunit hindi siya nakikipag-usap sa akin o tumitingin man lang sa nung kausap niya ang ate niya. Excited siya na makilala ko. Pero bakit ngayon? Iba na po ang nakikita ko.
Uminom ako ng tubig at pumunta ako sa may likuran niya habang naguhugas po siya ng plato na kinainan ko nga sa bukid. At habang iniinom ko ang tubig, pinagmamasdan ko siya. Nagaantay ako na una siyang kikibo at magsasalita upang tanungin ako kung may iuutos pa po ako, ngunit hindi siya umiimik. Kaya ako na po ang unang nagsalita para makausap siya. Ang sipag mo ah. Mas masipag ka pa sa ate mo. Uwi ka ako at inaabangan ko ang sagot niya. Ngunit nataranta siya at nabitiwan niya ang pinggan at kumalabog ang pinggan sa lababo. Anong nangyari sa kanya? Bakit tarantang-taranta siya? Muli akong nagsalita para tanungin kung anong nangyayari sa kanya. Mabuti at sumagot naman siya. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Bakit natataranta ka? At sumagot naman po siya. Wala po, wala ito. Kinakabahan lang po kasi ako eh. Uwi ka po niya, Sir Will. Sabay lingon sa akin, sabay lingon sa ibaba ko. Sabay tumingin siya sa may short ko at bigla niyang iginawing ang mata niya ulit doon sa hinuhugasan niyang plato. Tanong ko sa loob-loob ko, anong klaseng kapatid ba ito ni misis ko? Bakit ganito na siya? Kaya muli ko po siyang kinausap. Anong tinignan mo sa short ko? Tanong ko po sa kanya. Sumagot naman po agad siya. Wala po Kuya Fernando. Aalis na po ako. Lalaban ko pa po kasi yung mga damit ninyo eh. Sabi ni ate ipaglaba ko agad kayo ng mga damit ninyo. At bigla po siyang umalis at halos tumatakbo na naman sa bilis niyang maglakad. At nagtungo po siya sa kwarto ko. Sinundan ko po siya at pagdating ko sa kwarto, naabutan ko siya. Pinagdadampot niya ang mga damit ko, pang ibaba, pang itaas, at pang loob. Isa-isa niyang dinampot ang mga yon na nagkalat na hindi nalabhan ng misis ko. At habang pinagmamasdan ko po siya, naroon ako noon sa may pintuan ng kwarto ko. Nahihiwagaan na po talaga ako sa kanya. Kinausap ko ulit siya. Sigurado ka ba? Lalabahan mo yung mga brief ko? Tanging si misis ko lang naglalaban ng mga yan. At sumagot po siya. Opo bayaw, lalaban ko po ito lahat. Kasi po yun ang bili ng ate ko eh. Eh kaso, ako nahihiya sa'yo eh. Malalaki ang brief na yan. Malalaman mong amoy niyan. Iwan mo na lang dyan. Ako na lang maglalaban yan. Ano? Lalaban mo pa talaga yan? Ha? Opo. Huwag na po kayong mag-alala. Ako na po maglalaban ito lahat. Susundin ko po ang utos ni ate, Kuya Fernando. Huwag niyo na po akong tignan dito. Ako na po bahala dito sa kwarto mo. Doon na lang po kayo sa may sala at magpahinga kayo. Alam ko po na pagod kayo eh. Yan po Sir Will. Iwas po siya ng iwas sa akin. Parang pinapaalis niya po ako sa mismong kwarto ko. Nakapagtataka po, di ba? Pinabayaan ko siya. Umalis ako. Ngunit pagsapit ng hating gabi, noong nasa may ilalim ako ng puno ng mangga sa ikinabit kong duyan, nakaduyan ako't nagpapahinga. Pagtanaw ko sa may bintana ng bahay ko, nandoon po siya, nakatanaw sa akin. Tulala po siya sa akin na para bang inaalam niya ang susunod kong gagawin. Sa loob-loob ko, bakit parati itong nakamasid sa akin? Pero pag nilalapitan ko naman, umiiwas naman po siya at natataranta. Eh di bumangon ako sa duyan, pinuntahan ko siya. Subalit nung papalapit pa lang po ako sa kanya, kaagad po siyang tumakbo paalis sa may bintana at nakita ko po siyang dumiretso sa kusina. Pagdating ko po sa kusina, naabutan ko siya na nagpapakulo ng tubig at kinausap ko siya. Hoy Nico, bakit nandun ka sa may bintana kanina at pinagmamasdan mo ako doon sa malayo? May kailangan ka ba sa akin? Sumagot naman po siya. Wala po akong kailangan, Kuya Fernando. Wala po yun. Tinitignan lang po kita kasi
baka gusto ninyong ipagluto ko kayo ng pansit canton. Kaya nga po ito, nagpapakulo na ako ng tubig eh. Sigurado ka? Wala ka talagang kailangan? Ipagluluto mo ako ng pansit canton ngayon? Kaya ka tulala kanina sa may bintana at nakatingin sa akin? Opo, sigurado po ako. Sige na po, balik na po kayo doon sa duyan. Hayaan nyo na po ako dito, bayaw. Oo, sige. Antayin ko na lang yan ang pansit canton na sinasabi mo ah. Balik na ako dun sa duyan habang maliwanag pang buwan. Antay ko yan ah. Medyo gutom na rin ako. Sige po, bayaw. Bibilisan ko na rin po ang pagluluto nito para makakain po kayo agad. Midnight snack po ba ninyo? Sige, salamat ah. Salamat din po, bayaw, Kuya Fernando. O bakit nagpapasalamat ka sa akin? Ako lang dapat magpasalamat kasi nilulutuan mo ako eh. Hindi. Nagpapasalamat po ako kasi pinatiran niyo po ako dito sa napakagandang bahay ninyo. Dito po sa bahay niyo ni ate ko. Ah, yun lang pala. Maliit na bagay lang yan. Sige, antay ko na lang doon ang pansit canton na. Balik na ako sa duyan na. Sige po, Kuya Fernando, bibilisan ko na rin naman po ito eh. Sir Will, nung pabalik na ako sa duyan, ilang minuto pa lang nakakalipas, andyan na siya. May dala pang kape. Napakasipag po talaga niya. Ngunit nakayuko na naman ulit siya at hindi po makatingin sa mukha ko. Eh di tinignan ko ang short ko kung may nahahalata ako dahil baka may nakikita na naman siya na bagay na talagang kinaiilangan ng mata niya. Pagtingin ko wala naman eh. Wala namang nahahalata sa ibaba ko. Wala naman talaga. Natutulog pa kasi ang bagay na hindi niya matignan sa akin. Pagod kasi ako nun eh. At ang palaging pumapasok sa isip ko, kung bakit di siya talaga makatingin sa akin kahit sa mukha ko man lang. At dahil wala pa naman, hindi naman niya mahalata, kinausap ko siya upang malaman ko kung bakit nakayuko pa rin siya. Ano ba talaga, Nico? Bakit palagi kang nakayuko ha? Mabait naman ako sa iyo ah. Hindi ka ba komportable sa bayaw mo? Sa akin? Sinagot niya naman po ang tanong ko. Kasi po, nahihiya po talaga ako sa inyo. Bayaw eh. Mula nung pinalitan ko po kayo ng kumot, doon po talaga ako nagsimulang mahiya sa inyo. Eh bakit nga? Bakit nagsimula kang mahiya? Kasi po, ngayon lang po talaga ako nakakita ng ganun eh. Hindi yung kagaya nyo, matanda na gwapo. Hindi po yun yung tinutukoy ko. Sorry po. Ang ganda po kasi ng katawan nyo. Nakakakaba tuwing lalapit ako sa inyo. Ang gwapo nyo. Grabe po ang dating ninyo. Kahit matanda na po kayo. Talaga ba? Binubola mo lang ata ako ah. Ay hindi. Hindi ko po kayo binubola. Totoo po ang sinasabi ko. Aalis na po ako, Kuya Fernando. Sana ma-enjoy nyo po yung pansit canton at kape na dinala ko sa inyo. O bakit aalis ka na naman agad? Ano na naman ang gagawin mo? Hating gabi na. Magtatrabaho ka pa rin dyan sa bahay ko? Opo, kasi isasampay ko pa po yung mga nilaban kong damit nyo kanina eh. Yung mga pang-ibaba nyo po na damit. Hindi ka pa rin pala tapos maglaba. Pasensya ka na sa mga damit ko ha. Madami kasi yun ha. Saan ka ba matutulog mamaya? Ang alam ko, wala ka pang matutulugan dito sa bahay kasi ang kwarto dito sa amin lang na misis ko eh. Siguro po doon na lang po ako matutulog, Kuya Fernando, sa may likod ng bahay ninyo na ito. Kasi may kubo po doon na tambayan po ninyo, di ba? Kasi sabi ni ate, magbabantay rin po ako diretsyo dito sa bahay ninyo, sa paligid. Ikaw? Babantayan mong bahay ko? At bakit naman? Kasi po yun po ang utos ni ate ko eh. Sabi niya, bantayan ko rin po ang paligid ng bahay na ito. Huwag na. Huwag na.
huwag ka nang magbantay. Wala namang mga magnanakaw dito eh. Lahat kamag-anak ko't kamag-anak ng ate mo. Kung gusto mo, doon ka na lang matulog sa kama ko. Tabi na lang tayo. Wala naman si ate mo, malawak dun. Pwede kang matulog doon. Katabi ko na lang ikaw, para naman mas pasalamatan kita sa kasipagan mo dito sa bahay. Dapat makatulog ka rin ng maayos kagaya ko, kasi pagod na pagod ka buong maghapon eh. Naku po, nakakahiya po Kuya Fernando. Huwag mo na isipin yan. Feel at home ka dito. Bahay na rin ito ng ate mo at bahay mo na rin. Ituring mong bahay mo na rin ito. Ano? Sa tabi ko na lang ikaw matulog mamaya ha. Huwag ka nang mahiya. Tsaka tumingin ka sa akin pag kinakausap kita. Kasi hindi naman ako masamang tao eh. Sige po. Susunod na lang po ako sa inyo mamaya, bayaw. Maraming salamat po. At umalis na nga po siya, Sir Will. At pinagsasampay niya ng mga damit ko doon sa sampayan. Pakaalis ko po sa duyan, diretso na po ako noon sa tulugan ko sa kama at humiga ako. Nagtalukbong po ako agad ng kumot dahil matutulog na po ako. At tanging ang kumot na lang po ang bumabalot sa akin noon kasi sanay po ako na hindi po talaga ako nagdadamit kapag natutulog ako eh. Kaya kumot na lang po ang nakabalot sa akin noon para presko kasi. Palagi po yan, gabi-gabi po yan at sanay na po ang misis ko dyan. Hindi pwedeng mawala ang kumot na nakatalukbong sa akin noon. Dahil po, kapag nawala ang kumot na nakabalot sa akin kapag ako'y natutulog, mahahayag po ang lahat. Makikita pong lahat sa akin. Kaya pinatay ko ang ilaw at tanging lampshade na lang po ang nakasindi. At dahan-dahan ko na nga pong ipinikit ang mata ko upang matulog na po ako. Mga 1 oras na nga po akong tulog noon. At sa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla po akong may naramdaman, nakakaiba Sir Will, na para bang panaginip. Para po akong nawawalan ng lakas. Para po akong dinala bigla sa paraiso, nakakapanghina. Para akong lumulutang sa hangin sa sobrang ligaya na nararamdaman ko. Napakasarap po sa pakiramdam. Ngunit hindi ko naman po maimulat ang mata ko sa panaginip na ito. Na halos parang gusto ko nang tumakbo kasi po nakikiliti na ako. Makalipas lamang ang 10 minuto sa tansya ko, nagawa ko pong maimulat ang mata ko. Pagmulat po ng mata ko, nakita ko po si Nico tumatakbo paalis. Ang bilis po niya. Tumakbo po siya paalis at palabas na po siya ng kwarto. Doon po biglang nawala ang nararamdaman ko pong kaligayahan, Sir Will. Nawala po ang panghihina ng aking mga tuhod. Bigla po akong nawala sa paraiso na napakasaya, na halos talagang nagpahina sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari nung mga oras na yon habang tulog ako. At sa aking paggising, nakita ko si Nico na papalayo. Pero hindi ko alam kung bakit siya tumatakbo papalayo sa akin. Pero ramdam ko talaga ang pagbawas ng lakas sa buo kong pagkatao, sa buo kong katawan. Parang may kumuha po ng lakas ko habang tulog ako, na para bang panaginip lang ang lahat. Pero hindi, sigurado akong hindi panaginip yun. May umagaw ng lakas ko. At napansin ko na yung kumot na bumabalot sa akin ay kalahati na nga lang po ang nakabalot sa akin. Sa taas ko na lamang po. At si Nico, nakatakas po siya. At sa biglang pagkawala ni Nico, pagtakbo niya paalis ng mga oras na yon, napansin ko po na nanghihina ang tuhod ko. Ramdam na ramdam ko. May umagaw talaga ng lakas ng aking katawan nang hindi ko po namamalayan. Bumangon ako at hinanap ko si Nico sa buong bahay.
upang tanungin siya kung ano po ang nangyari. Habang naglalakad ako, nakita ko si Nico. Andoon na po siya sa may duyan. Nahihiya po siya at nakatalikod siya at parang walang planong humarap sa akin. Kinausap ko po siya. Hoy Nico, ano bang ginawa mo kanina? Ako po? Wala po, dito lang po ako sa may duyan, Kuya Fernando. Ano nga? Anong ginawa mo? Sabihin mong totoo sa akin. Di ba ikaw yung tumatakbo na napakabilis papaalis sa kwarto ko? Akala ko ba matutulog ka na? Bakit bigla kang tumatakbo paalis kanina? At may naramdaman akong kakaiba. Parang nawalan ako ng lakas. Naubusan ako ng lakas. Bakit nanghihina ako pag mulat ko? Bakit ang bilis mong umalis kanina? At hinang-hina ako. Ano bang nangyari ha? Wala po talaga. Wala po yun. Sige na po, aalis na ako. Mauna na ako dun sa kwarto mo, matutulog na ako. Ang paalam po ni Nico sa akin at bigla siyang tumakbo paalis at pumunta po dun sa kwarto ko at nanalukbong po siya ng kumot at natulog na nga po siya. Sumunod po ako sa kanya at humiga na rin po ako sa tabi niya doon sa kwarto ko. Takang-taka po talaga ako. Tulala ako sa may kisame. Pero pinili kong wag na siyang tanungin pa dahil naaawa na rin ako sa kanya. Pagod po siya buong maghapon at kung ano man ang nangyari sa akin, kahit nawalan po ako ng lakas, palalagpasin ko na lang po yun dahil naaawa po talaga ako sa kanya. Total wala naman sa akin nangyari na masama eh. Walang nangyari na masama sa akin. Buhay pa naman ako. Medyo nanghihina lang talaga ako. At bahala na. Kahit nakita ko na parang basang-basa yung ano ko. Hinayaan ko na lang yun. Napansin ko po talaga kasi sa ano ko na basang-basa eh. Hindi naman ako pwedeng magbintang ng basta-basta kasi hindi ko naman nakita. Naramdaman ko lang naman habang tulog ako na para akong lumulubog sa sobrang tuwa at ligaya na talagang nakakapanghina. Pero bahala na. Kung si Nico man ay may kinalaman doon, palalagpasin ko dahil hindi ko naman nahuli siya sa akto. Ngunit nung pagbalik ko po talaga sa kwarto ko nung mga panahon na yon, Sir Will, sigurado ako, may kinalaman po talaga siya. Kasi bago ako humiga sa tabi niya, doon sa sahig may naapakan ako eh. Parang may basa doon eh. Parang may mga patak ng puti-puti. Parang yun yung lakas na nawala sa akin. Nahulog ata sa sahig. Sumobra ata. Ang tindi po ng mga naglalaro sa isipan ko noon. Napatingin ako kay Nico sa tabi ko habang natutulog siya. Naawa ako sa loob-loob ko. Baka bakla itong si bayaw ko. Baka talaga'y ako'y ninakawan niya ng lakas. May posibilidad kasi na hindi ko talaga maramdaman sa sobrang pagod ko maghapon eh. At habang tulog ako, di ako agad magigising kasi sobra talagang pagod na pagod ako sa bukid nung araw na yun. Kaya sobrang lalim ng tulog ko. Pero isa talagang sinasabi ng diwa ko habang tulog ako, para akong napunta sa paraiso. Sobrang tindi ng ligaya na nararamdaman ko, na para akong nakikiliti. Winawalan talaga ako ng lakas. Mahirap maipaliwanag pero yun talagang naramdaman ko. At kung si Nikong may kinalaman doon, masasabi ko na unang beses kong makaramdam ng ganong katinding ligaya sa buong buhay ko, Sir Will. Kahit kailan, hindi pa ako nakaramdam ng ganon mula sa ate niya. Kakaiba talaga yun. Ibang-iba sa mga nagdaang karanasan ko sa mga babae. At kung may alam talaga siya doon, masasabi kong namamangha talaga ako dahil walang ibang nakagawa nun sa akin sa pagkatao ko kundi siya lang. Kaso di pa po ako sigurado nun eh. At habang natutulog siya sa may tabi ko, tulala ako sa kanya. Tinatanong ko ang isip ko, siya po ba talaga ang may gawa? Dahil kung siya, sobrang galing po niya.
Humiga ako at natulog na rin ako hanggang sa sumapit ang umaga at dumating ang tanghali. Nasa may bukid ako nito sa may kubo, nag-harvest na ako ng mga pinya. Muling dumating si Nico, may dalang damit ko dahil binilinan ko siya. Nung umaga, nadalhan ako ng damit dahil panigurado pagpapawisan ako sa bigat ng trabaho ko sa pinyahan. Habang nagtatabas ako ng mga bunga ng pinya, kaagad niyang binuhat isa-isa ang mga basket ng pinya at tinulungan niya akong dalhin iyon sa kubo na tambakan ng bunga. Ganun po palagi ang akto namin, Sir Will. Hanggang sa 4 na araw nang nakakalipas, palaging ganun po si Nico. Palagi akong tinutulungan sa mga gawain ko. Dumoble po ang sipag niya. Hindi ko po alam kung bumabawi po siya dahil alam niya sa sarili niya may nagawa po siyang kasalanan sa akin. Napapansin na nga po siya ng mga trabahador sa pinyahan na kung sino nga ba raw yung binata na ang sipag-sipag tumulong sa akin. At pogi naman daw. Sabi ko po, bayaw ko yan. Masipag talaga yan sa pagkakakilala ko. Araw-araw, gabi-gabi, palagi nang ganyan si Nico. Dumoble po ang sipag niya, Sir Will. At sa ika-5 gabi niya dito sa aking bahay, nagtanong po ako sa kanya kung bakit dumoble po ang sipag niya. Nasa may duyan ako nito at maliwanag ang sinag ng buwan. Natatanaw ko si Nico na naglalaban ng mga damit at makatapos siyang makapagsampay ng damit, nilutuan niya po ulit ako ng pansit canton at ipinagtimpla ako ng kape. Nung papalapit na po siya sa akin sa may duyan, dala ang pagkain na dala niya. Dito na po ako nagtanong sa kanya. Prangkahan po ang pagkakatanong ko sa kanya. Binalikan ko po ang mga gabing ako'y nawala ng lakas. Nung tumakbo po siya, itinanong ko po iyon sa kanya. Nico, umamin ka nga sa akin. Kaya ba ang sipag mo dahil ikaw yung umagaw ng lakas ko? Nung isang gabi, nakita ko tang tumatakbo papalayo sa kwarto ko. Huwag ka nang magkaila. At biglang nabitiwan ni Nico ang plato na naglalaman ng pansit canton, pati yung kape na itapon. Bigla siyang lumuhod at yumakap sa akin sa harapan ko habang nakaupo ako sa duyan. Dito na po siya umamin at nagsalita. Patawarin mo po ako, Kuya Fernando. Totoo po ang sinasabi ninyo. Ako po talaga ang may kasalanan. Ako po ang nagnakaw ng lakas ninyo. Ako po ang may gawa nun. Hindi ko po yun sinasadya. Natukso lang po talaga ako. Wika po niya, Sir Will, na nagmamakaawa sa akin habang yakap-yakap niya po ako. Sir Will, naawa ako sa sinseridad sa pagtatapat niya ng kasalanan niya sa akin habang umiiyak siya. At ang tanging naaalala ko sa kanya ay ang kasipagan niya, hindi na yung masamang nagawa niya. Kahit nalaman ko po ang totoo, kahit nakagawa talaga siya sa akin ng bagay na masama, bakit parang hindi po ako nagalit sa kanya nung umamin siya sa kasalanan niya, kundi naawa ako sa kanya. At habang yakap-yakap niya ako, nagmamakaawa siya na patawarin ko raw po siya. Nakaluhod siya noon habang yakap niya pa rin po ako at patuloy na umiiyak na para bang ewan, parang nararamdaman ko parang may something na mahal ko siya. Pakiramdam ko mahal ko talaga siya at importante siya sa buhay ko habang yakap niya ako. Awang-awa ako sa kanya. Naisip ko, total, hindi naman ako namatay nung inagawan niya ako ng lakas. Di patawarin ko na lang siya. Total, puro kabutihan naman ang iginanti niya sa akin. Bahala na. Basta kasi, naramdaman ko. Ngayon, awang-awa ako at parang mahal ko siya eh. Ang galing niya po kasi, Sir Will, sa pagnanakaw ng lakas. Aminado ako. Siya lang po ang nakagawa nun sa akin. Ang bagay na hindi kayang gawin ng asawa ko. Sige na. Oo na. Bangon na dyan. Pinapatawad na kita. Wag na mo lang yung uulitin na. Dahil asawa kong ate mo, masama yung ginawa mo sa akin, Nico. Opo, Kuya Fernando. Hindi na po mauulit yun, pangako po. At bumitaw na po siya sa pagkakayakap sa akin at umalis siya. Kinaumagahan doon sa may pinyahan. Habang kami nagtatrabaho ni Nico, tulala ako sa kanya. Napakasipag na naman talaga niya magbuhat ng pinya na para bang ang laki ng
Utang na loob niya sa akin dahil pinatawad ko siya sa kagagawan niyang pagnanakaw ng lakas. At habang tulala ako sa kanya, bigla ko naisip sa sarili ko, kailan kaya pwedeng maulit yon? Yan po ang nasabi ko at sinampal ko po ang sarili ko. Sabi ko, "Wag Fernando, may asawa ka na. Hindi mo na pwedeng balikan ang pangyayari na yon. Wag mong hanapin yon. Kahit napakasarap nun, hindi talaga pwede yon dahil bawal yon." At namalayan ko na lang habang dumaan sa harapan ko si Nico. Buhat-buhat ang isang basket tabi niya. Bigla ko na lamang po siya, Sir Will, inakbayan. At bigla ko po siyang hinalikan sa pisngi niya. Hindi ko na po nakikilala ang sarili ko nito sa ginawa ko. Hinalikan ko po siya sa pisngi niya. At ang sabi niya, "Ba't mo ako kinis? Baka may makakita sa ating mga trabahador niyo dyan." Sumagot ako, "Hindi ko rin alam kung bakit hinalikan kita eh. Hanggang ngayon kasi hinahanap-hanap ko yung pangyayari na yun nung gabi na yun. Ikaw lang ang nagpadama sa akin nun. Hindi ko makakalimutan yun. The best ka, Nico. Napabilib mo ako. Ikaso po, di ba kuya sabi niyo bawal na po eh. Kaya hindi na po pwede yun maulit eh." "Oo nga eh, sayang. Hindi ko na ba talaga pwedeng maranasan ulit yun?" "Hindi na po talaga ata kuya eh, kasi padating na po si ate bukas. Bawal po yun. Bawal na po. Sige po, aalis na po ako. Kuya Fernando, paalam na po. Bayaw." At yan na lamang po ang pinakahuling salita na narinig ko sa kanya, Sir Will. Sir Will, bigla po siyang nawala sa bahay pagdating ng ate niya. Nakonsensya po siya dahil siguro sa kagagawa niya. Nawala po si Nico. Ang balita ko, pumunta po siya ng Maynila at doon po siya nagtrabaho sa isang water station sa Maynila. Sa ngayon po, plano kong sumunod sa kanya sa Maynila upang hanapin siya at muli siyang makausap dahil naaawa po ako sa kanya. Ayaw ko po siyang magtrabaho sa water station. Mahirap po ang trabaho doon. Gusto ko po siyang bumalik dito sa may pinyahan. Lalakihan ko na lang po ang sweldo niya. Ewan ko ba kung bakit ko to ginagawa, Sir Will. Ang pagtulong sa kanya, para bang mahal ko siya pero mali. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Sir Will. At sana mahanap ko po siya sa Maynila.